Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Muli nating, pag-usapan ang mga benepisyo ng nag-aaral ng salita ng Diyos. So, last meeting pinag-usapan natin yung mga bagay na, ah, dapat nating matutunan regarding sa pag-aaral. Ano ba yung mga bagay na puwede nating maging benepisyo sa nag-aaral ng salita ng Diyos. So, napag-usapan natin yung upang tayo maging marunong at maging maunawain. So, episode 15 po yung ating pinag-usapan at, upang pakinggan din ng Diyos yung ating mga panalangin. So, sa pag-aaral pala ng salita ng Diyos, matututunan natin yung mga bagay na dapat nating gawin para pakinggan ng Diyos yung panalangin natin at higit sa lahat ay tayo maging marunong at maunawain. So, sa episode 16, dagdagan po natin ang mga benepisyo ng mga kahalagahan ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. So, sa oras na ito muli nating pag-usapan ang ano pa ba yung mga, nagiging benefits na nag-aaral, ano pa ba yung mga rason kung bakit kailangan natin mag-aral. So, dagdagan po natin sa episode 16, ang sabi rito, upang tayo magkaroon ng lakas at tagumpay na humarap sa pagsubok sa buhay. So, mahalaga po ang salita ng Diyos para sa ating buhay. So, ito po yung gabay natin upang tayo ay, magkaroon ng lakas at magtagumpay na humarap sa mga pagsubok natin dito sa sanlibutan ito. Walang tao na hindi nakararanas ng pagsubok, problema at kadalasan dahil sa kakulangan nila ng salita ng Panginoon, dumarating sa point na yung mga tao ay, nawawalan ng lakas at pinanghihinaan at minsan dumarating sa point na sila ay nagpapakamatay. Kaya nga sa kakulangan ng salita ng Panginoon, maraming tao ang nakagagawa ng gano'ng bagay. Subalit kung tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, ang bilin po sa atin ng Panginoon nung siya din ay nangaral para tayo magkaroon ng, katagumpayan na humarap sa mga pagsubok, humarap sa mga sitwasyon sa buhay. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7 verse 24-25, kaya sabi rito, "Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha, binagyo ng malakas na hangin. Ang bahay na iyon ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ay iyon sa ibabaw ng bato." So, dito tinuturuan tayo ng Panginoon na, makinig at magsagawa ng mga salita ng Diyos. So, sa atin, ang isa raw nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ay natutulad sa isang taong matalino. Kaya nga yung pagiging matalino natin dito sa ating mga pinag-aaralan, ito'y talino kung paano natin haharapin yung mga pagsubok sa buhay. Kaya nga kung tayo ay kulang sa mga instruction na mula sa Panginoon na siyang may akda ng buhay, siya nakakaalam ng mga darating sa buhay natin, siya may alam tungkol bukas. So, maganda sa magtiwala tayo sa kanya. Kaya nga ang sikreto pala rito para tayo ay magtagumpay, kailangan nating maging matalino. So, ibig sabihin, ang pagiging matalino natin ay nakabase doon sa salita ng Diyos. Kaya nga yung sinabi ito ng Panginoon, ang sabi, "Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito," sabi ng Panginoon. Ano man ang sinasabi niya rito ay, ang Panginoon po nagsasabi rito na ang sabi ay matitutulad sa isang taong matalino nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So, para ba itong isang builder ng isang bahay na gumawa ng bahay na ang kanyang pundasyon ang sandigan ng kanyang pinagtayuan upang hindi ito magiba. Sabi rito, umulan man ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na iyon ay hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. So, kung titingnan natin ang 'pag nagko-construction tayo ng mga building o bahay, ang pinakamatibay na structure sa lahat, ito yung foundation ng lahat. Ito yung kung saan itinatayo ang isang bahay.
Kaya nga kung tayo ay katulad ng isang, ng mga nagbi-build ng bahay, so gumagawa rin tayo ng paraan upang mapatibay ang pagkakatayo nito. At isa na itinuturo ditong pundasyon ng ang isang bato. Kaya 'pag pinag-usapan natin sa mga malalaking construction, ang laging nagiging pundasyon nila ay mga matitigas at, matitibay na semento na siyang nakalatag muna bago itayo yung, structure ng isang bahay. So, dito sa buhay natin, para din tayong nagtatayo ng bahay. Kung ang buhay natin ay hindi nakatayo sa isang matibay na pundasyon na kung tawagin ay bato, so hindi rin tayo magiging matalino at hindi magiging matibay yung bahay na itatayo natin. So, ang pundasyon na tinatawag dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga kung ang buhay natin ay hindi nakasalig sa ating Panginoon, posible yung ating buhay ay magiging mahina at wala tayong lakas para humarap sa mga pagsubok sa buhay. Kaya nga kung wala tayong guidance, wala tayong instruction mula sa Panginoon, ang buhay natin ay hindi natin masasabing matagumpay. Kasi darating ang point na hindi natin kayang paglabanan ang lahat na dumarating sa atin. Especially yung pagdating sa paggawa ng kasalanan, yung patol natin sa mga nang-aaway sa atin. Minsan hindi natin ito kayang napapaglabanan. So sabi rito, umulan man ng malakas, ang malakas na ulan, baha at malakas na hangin ay nagsisimbolo ito ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga kung tayo raw ay patuloy na nakapundasyon o nakadepende ang buhay natin at idinedepend natin sa ating Panginoon na siyang pundasyon nito. So, dapat tayo nakikinig pala at matapos natin pakinggan yung kanyang mga instruction, ay sinasagawa natin ito o tinutupad natin yung mga bagay na ito. So, ang salita ng Panginoon ay isang basihan natin ng katotohanan. Kaya anumang bagay na existing dito sa ibabaw ng lupa, laging nakadepende tayo do'n sa kung ano yung tama, ano yung totoo, at kung tayo ay patuloy na, mananangan sa katotohanan at patuloy nating itong ginagawa o sinusunod natin. So, anuman ang pagsubok natin sa buhay ay, malalagpasan natin ito at hindi ito basta magigiba. Ibig sabihin hindi darating sa point na ikaw ay malulupig ng iyong mga pagsubok, hindi dadating sa point na, tayo ay magpapakamatay o tayo ay maglalayas, tayo mag-iinom o gagawa tayo ng anumang bagay. So, meron tayong wisdom na namumula sa ating Panginoon. Kaya nga dito ay sa sinasabi ng Panginoon sa 26-27, ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, binayo ng malakas na hangin at bumaha. Ang bahay na ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So kung titingnan din natin dito, isang klaseng uri ng tagapakinig ng salita ngunit hindi naman nagsasagawa o hindi ito tagatupad. Siya daw ay isang taong hangal, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga kung meron tayong, narinig ng salita ng Panginoon, so dapat sana lagi nating itong sinusunod upang hindi tayo matulad sa isang taong hangal. Kahit nga sabi kahit ika'y gumawa ng isang bahay, ngunit sa buhangin na naman ito nakatayo o ibig sabihin hindi sa isang matibay na pundasyon, 'pag dumaan ang malakas na ulan, baha at binagyo ng malakas na hangin, ang bahay na ito ay tiyak na mawawasak at, babagsak. Kaya nga sa atin, ang message ng Panginoon dito sa kanyang talinhagang ito ay yung hindi pala dapat tayo basta dapat nakakaalam lang o hindi dapat lang pala alam natin yung salita ng Panginoon. So, dapat pala ginagawa natin ito at, patuloy natin itong, sinusunod sa ating buhay. So, yung salita ng Panginoon ay mapapakinabangan natin. Hindi lamang dito sa mga pagsubok sa buhay kundi tinuturuan din tayo para maging, matatag yung ating, buhay at nagiging matatag tayo sa anumang uri ng pagsubok na daraan sa ating buhay. So, sa sinabi ng Panginoon,
ang nais ng Panginoon dito sa atin ay maging tagapakinig at tagasunod tayo dapat nung kanyang salita. Kaya nga anuman ang dumaan sa ating pagsubok o magkaroon man tayo ng mga pinagdadaanan, lagi tayong sa kanya lumalapit, lagi tayo sa kanya umaasa at humihingi ng katatagan sa bawat pagsubok natin sa buhay. Ano man ang tanong natin sa buhay, ang Biblia po ay laging may mga sagot. Ang Diyos po ay patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya napakaganda po yung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang ito pang personal, ibig sabihin, kung ito'y matutunan natin, may share din natin ito sa iba upang sila man na kaibigan natin o tagapakinig din natin ay maging matalino sila at maturuan natin na ang buhay pala dapat ng isang tao ay nakabase o nakapundasyon sa ating Panginoon na siyang batong tinutukoy dito. At kapag tayo nakikinig sa ating Panginoon, kung gusto nating gawing siyang pundasyon ng ating buhay, sabi ng Panginoon, kung nakikinig tayo sa Kanya at nagsasagawa nito, so ito yung mga taong nakahanda na gawing pundasyon ng ating Panginoon sa Kanyang buhay. So hindi pwede na hiwalay tayo doon sa Creator natin. Siya yung nag-design ng buhay natin. Siya yung nakakaalam kung ano yung mabuti sa atin. Kaya nga kung tayo ay hindi makikinig sa Kanya at hindi tayo susunod sa Kanya kahit mapakinggan natin, hindi tayo magiging matalino. Kaya pag dumating ang pagsubok sa buhay natin, posible tayong mawasak, posible rin tayong bumagsak. So hindi po tayo magtatagumpay sa mga pagsubok na ating daraanan. Wala pong taong hindi dadaan sa mga pagsubok. Merong madali, merong pong mahirap. Kaya nga anuman ang pagsubok na dumaan sa atin, para makatiyak tayo na tayo ay magtagumpay. So lagi nating pakinggan yung salita ng ating Panginoon at higit sa lahat, sundin natin po ang mga bagay na nakikita natin o nababasa natin tungkol sa mga payo niya at sa mga salitang patuloy na inihahayag niya sa atin. So hindi lamang po upang tayo maging marunong at magtagumpay sa anumang pagsubok o magkaroon tayo ng kalakasan. So ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay tuturuan din tayo ng katwiran at maging handa sa lahat ng mabuting gawain. So marami tayong kamalian minsan sa buhay at meron din tayong mga masasamang gawain sa ating buhay. Kaya nga kung gusto nating magkaroon ng katagumpayan at magtagumpay tayo sa limbutang ito, pagdating sa kabilang buhay, so ngayon pa lang ay tinuturuan na tayo sa pamamagitan ng kanyang salita na matuto tayo ng katwiran. So sabi ng Panginoon sa 2 Timothy 3:16 and 17, ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtuwid ng likong gawain, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So kung titingnan natin dito, ang pag-aaral pala ng salita ng Diyos ay makakapagpadunong sa atin. Matututo tayo tungkol sa katotohanan. Sabi nga rito, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Katulad ng unang episode natin, nabanggit natin na yung writings o yung mga nakasulat dito ay hindi mula sa tao kundi kinasihan ng Diyos. Kaya nga sa atin, kung ito ay kinasihan ng Diyos, ang epekto nito ay magagamit natin sa pagtuturo ng katotohanan. So marami sa atin ang naghahangad na malaman yung katotohanan. Kaya nga kukonti po na rin yung mga nagtuturo ngayon. Kasi kung titingnan natin, yung mga nag-aaral sa seminaries, konti na lang po. At darating ang panahon na magsasara na din itong mga seminaryo na ito dahil kukonti na rin yung nag-aaral, kukonti na rin po rin yung may desire na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng Biblia, bagamat hindi tayo nagseminary, so meron pong tayong pagkakataon na makita natin yung mga bagay na dapat nating matutunan, lalo higit sa pag-alam sa mga bagay na ano ba yung totoo. So maraming huwad na mananampalataya,
maraming huwad na relihiyon, maraming huwad na tagapagturo. Kaya sa atin kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, puwede po tayong madaya ng mga nagtuturo sa atin ng mali. At kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta madadala ng mga tao na ibubulid tayo sa kasalanan, sa kamalian, at higit sa lahat ay malinlang yung ating buhay, lalo higit sa pagkilala sa ating Diyos. So alam natin na maraming existing na mga religion sa ibabaw ng sanlibutan ito. Kanya-kanya ng claim, sila yung tama, sila lang yung maliligtas, kanila lamang yung Diyos. So dito sa atin, ang claim nila ay may karapatan po sila. Pero sa atin, kung titingnan natin kung ang totoo ba yung kanila o hindi. So makikita po natin ito kapag tayo nag-aral ng salita ng Diyos. So maraming magaganda at malalaking mga religion na kung titingnan natin parang mistulang tama sila kasi napakarami. Pero kung titingnan natin yung mga practices nila, yung faith nila, yung pagkilala nila sa ating Panginoon, at lalo higit yung kanilang pamumuhay ay taliwas po sa itinuturo ng Biblia, which is ito yung katotohanan. Kaya nga sa atin kapag tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos, ang sabi, mapapakinabangan natin ito sa pagtuturo ng katotohanan. So tayo mismo matututo tayo kung ano yung totoo at higit sa lahat malalaman natin yung mali. Kasi sabi rito, sa pagsaway din sa kamalian. So ang banal na kasulatan pala pag natutuhanan natin, pwede mo itong pangsaway doon sa mga maling gawain. Alam natin merong mga maling aral. So dahil sa natutunan mo ang salita ng Diyos, pwede mo silang pagsabihan, pwede mo silang i-correct sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga maraming practices ang mga tao ngayon na hindi nila tinatanong sa sarili niya na ito ba talaga ang kalooban ng Diyos o hindi. Ito ba talaga yung pinagagawa ng Diyos sa atin o hindi. Lalong higit yung mga taong naghahangad ng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ba nila kung ano yung katotohanan para magkaroon sila ng mga bagay na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan? Ano ba yung mga dapat nilang gawin? So makikita lahat natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang Biblia po ay hindi po inililihim yung paraan para maligtas ang isang tao. Kaya lang dahil sa ating kakulangan pag-aaral, pagka wala natin ng desire para matuto, o hindi tayo nagbibigay ng panahon na buklatin o pag-aralan ang salita ng Diyos, yung pagkakaroon natin ng katotohanan ay para bang tayo na rin yung may gawa. Kasi bagamat alam natin na ang Biblia, sabi nga sa 2 Timothy 3:15, alam natin na ang banal na kasulatan mula pa sa pagkabata ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So noon pa man alam natin na may Biblia na siyang magagamit natin sa pag-aaral para tayo magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig. Pero kung hindi tayo mismo nag-i-strive na buksan ito o hindi tayo naghahangad na excuse me po, hindi tayo naghahangad na ito ay matutunan, so parang inaalis din na rin po natin sa ating sarili yung tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sa konting video na katulad nito, ini-encourage natin yung mga tao na magbuklat ng banal na kasulatan upang ang sino man na makakabasa o makakakita o matututo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pagsaway sa kamalian at pagtuturo ng katotohanan ay magagawa natin kung alam natin kung ano yung mga nakasulat at alam natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. At hindi lamang yun, ang sabi sa pagtutuwid ng mga likong gawain at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, yung pagtutuwid ng mga likong gawain, alam natin kung ano ba yung mga bagay na ginagawa nating hindi nakalulugod sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi ka lamang itutuwid, sasanayin ka pa para sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga sa atin, kung ito hindi natin matatanggap ang salita ng Diyos ay hindi natin matutunan, siguro yung mga gawain nating liku-liko hanggang ngayon ay tumanda na tayo, doon pa rin tayo namumuhay. At minsan, hindi na rin natin ma-experience yung matuwid na pamumuhay. So akala natin yung ginagawa natin, although wala tayong ginagawang
masama, akala natin sapat na 'yun para sa matuwid na pamumuhay. So, marami pong mane-neglect sa buhay natin, marami tayong mami-miss na hindi natin, magagawa dahil, hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang hatid natin sa bawat nakikinig ay matuto at malaman nila sa pamamagitan ng mga verses, ng chapter, ng book sa Biblia. Makikita natin doon yung mga instruction ng ating Panginoon tulad nito sabi sa 2 Timothy, magagamit yan sa pagtutuwid ng likong gawain. Kaya kung gusto natin makapamuhay ng matuwid na pamumuhay at magsanay tayo o ma-practice natin, so umpisahan natin magbuklat ng banal na kasulatan at, kung meron kayong mga tanong tutulungan ko kayo upang makita natin kung ano-ano ba yung mga bagay na yun para mabasa natin at sa pamamagitan ng pag-aaral natin, masunod natin. Sabi nga kanina, hindi lamang tagapakinig kundi tagasunod tayo upang maging matalino tayo. Kaya nga kung na-miss natin ang Biblia o yung salita ng Diyos sa ating buhay, kahit tayo valedictorian, mag-e-end up tayo sa kaparusahan kasi ang pagkakaroon ng katagumpayan dito sa lupa ay yung pagkakaroon natin ng, buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi natin matutunan dito yung matuwid na pamumuhay, hindi mo malalaman yung buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin, once na ikaw ay natutunan mo yung katotohanan, nasasaway mo na yung mga kamalian, so nakakapagturo ka na ng mga matuwid na pamumuhay at nagtutuwid ka ng malikong gawain. So dahil ang nais ng Panginoon sa ating mga natututo ay maging lingkod din ng Diyos para maging ganap na handa sa lahat ng mabuting gawain. So hindi lamang pala sa pakikinig at pagbabasa tayo dapat nakapokus. So darating ang point na tutulungan tayo ng Panginoon dahil sa natuto tayo ng salita ng Panginoon, tayo magiging lingkod niya o tayo yung tagapagsalita rin niya sa sanlibutan ito tungkol sa mga mabubuting bagay na dapat lakaran ng mga tao. So magiging ganap tayo sa lahat ng mabubuting gawain. So yung mabuting gawain na tinuturo ng Biblia sa atin, ito yung hindi alam ng marami. Akala nila sapat na yung wala silang ginagawang masama. Pero kung titingnan natin, yung pag sinabing gawang masama, ito yung mga nakakasakit ng kapwa, nakakaperwisyo, at lalo higit hindi nakalulugod sa ating Panginoon. So meron minsan tayong mentality na dito na lang ako sa bahay kasi ayaw kong makagawa ng kasalanan. So meron din tayong dapat matutunan na merong ipinagagawa ang Diyos sa atin ng mga bagay. Pag hindi natin ginawa, tayo rin ay nagkakasala. So ibig sabihin, merong pagtuturo ang Panginoon na dapat mangyari sa isang tao na hindi lamang siya dapat sapat na hindi gumagawa ng masama, kundi dapat gumagawa rin pala siya ng mabuti. Kaya nga yung mabuting gawain, kung bibigyan natin ng pagkakataong isulat natin sa bond paper, kung meron po tayong 2 bond paper, isulat natin yung mabuting gawa na alam natin sa isa. Doon sa isang bond paper, isulat natin yung masamang gawa natin. Siguro ang unang mapupuno rito yung mga maling gawa. Kasi ang dami nating alam na gawang hindi nakalulugod sa Panginoon. Ito yung mga gawang mga liku-liko. Kaya nga sa atin, bakit natin nagagawa, madali nating mapupuno yung mga masasamang gawa na bond paper. So dahil nasanay na rin po tayo dito at wala na rin nagtuturo sa atin o umaakay natin sa atin sa mga matuwid na gawain. Kaya nga mahirap magkaroon tayo ng katagumpayan sa limbutang ito kung hindi natin makikita yung instruction ng Panginoon na nagsasabi sa atin na ito yung matuwid na pamumuhay. Ito yung klaseng pamumuhay na nais ng Panginoon. Kaya nga once na tayo ay lumapit sa Kanya, umarap sa Kanya, siguro tatanungin din tayo ng Panginoon pag dumating tayo sa pagkakataon na harap na tayo sa Kanya hukuman. Kung namuhay ka ba ayon sa aking kalooban nung ikaw ay nabubuhay sa lupa? Siguro pag yun ang tinanong sa atin, babagsak tayo kasi hindi natin alam kung ano-ano yung mga kalooban ng Diyos.
at wala tayong idea kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga kung meron tayong dapat matutunan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung mga bagay na nais ng Diyos para sa atin. Isa na yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto kasi ng Diyos na magkaroon ka ng kaligtasan. Pero dahil sa hindi mo natutunan ang katotohanan o hindi mo na-receive yung katotohanan about sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, kahit gumawa ka ng mabuti, kahit kahit ikaw ay nagsisimba, kahit ikaw ay tumutulong sa kapwa, so yung kasalanan natin ay hindi mapapatawad hangga't hindi natin natutunan yung mga paraan ng Panginoon para mapatawad tayo sa kasalanan. Kaya nga 'pag tayo'y nag-aral muli sa susunod na episode, pag-usapan natin na isang purpose pala ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay upang hindi tayo maparusahan. Kaya nga kung meron tayong dapat pag-usapan sa gabing ito, hindi lamang yung maging ano tayo, magkaroon tayo ng kalakasan na humarap sa pagsubok sa buhay, hindi lamang para maging matalino, kundi matuto tayo ng katotohanan at masaway natin yung mga mali. So, puwede nating i-rebuke yung mga maling aral, yung mga kamalian. So, dapat natutunan din natin 'yan. Kasi mahalaga po yung namumuhay tayo sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga sa oras na ito, kung meron tayong mga bagay pa na hindi natutunan sa ating buhay-buhay, so mahalaga na mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. At once na tayo nag-aral, matapos natin mapakinggan, ang sabi daw sa pinag-aralan natin kanina sa Matthew 7:24, hindi lang pala dapat tayong tagapakinig, kundi tagatupad din tayo ng salita ng ating Panginoon para tayo ay maging matalino at anumang pagsubok na dumaan sa buhay natin, so tayo ay magiging matatag kasi nakapundasyon ito sa Kanya. Nakapundasyon ito sa ating Panginoon na siyang bato na pinatapakan natin ang ating buhay. Kaya nga kung tayo magiging matatag at tayo ay makakalagpas sa mga pagsubok, so tinuturuan din tayo ng Panginoon na maging handa sa mga mabuting gawain at mamuhay sa katwiran. So mga kapatid, isang pagpapala ito sa atin. Kaya kung merong ganitong pag-aaral kahit at least 30 minutes sa loob ng isang linggo, ay magbigay tayo ng panahon. Bigyan natin ng pagkakataon yung sarili natin na matagpuan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung mga guidance at yung mga instruction ng ating Panginoon. So, tayo din ang siyang magtatagumpay. Kaya nga kung meron tayong dapat isipin o isama sa buhay natin, yung alamin din natin ano ba yung mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So, ano ba talaga yung benepisyo na nag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya nga kung meron tayong mga ideas sa mga bagay na ito, so malamang nag-aral ka na rin ito. At kung ikaw ay nag-aral na rin at alam mo na ito matagal na, so siguro maganda rin i-share din natin ito sa iba. Tulad ng ginagawa natin, actually matagal ko ng gustong gawin itong bagay na ito. At nagkaroon lamang ako ng panahon sa time na ito dahil nagkaroon tayo ng open time. So, mahirap kasi yung meron kang ministry sa labas and then meron kang church na inililid and then talagang kulang yung oras kasi nagtatrabaho ka pa, meron pang family, so meron pang mga activities. Kaya nga kahit 30 minutes gumawa ako ng paraan para mai-share sa atin yung salita ng Panginoon dahil mahalaga ito sa buhay ng bawat isa. Kayong mga nakikinig ng salita ng Diyos, matapos niyo itong mapakinggan, so pwede niyo rin itong ibahagi kanino man. At once na ito'y narinig din ng iba, so yung ibang tao nakakilala nila ay magkakaroon din ng idea na kung paano sila maliligtas at paano sila magiging matagumpay sa sanlibutan ito sa pamamagitan ng tulong ng banal na kasulatan. So mahalaga, hindi lang dapat itong mabasa, hindi dapat lamang natin napakinggan, kundi tutuparin natin anuman ang mga instruction ng Panginoon
na binibilin sa atin. So mga kapatid, hanggang sa muli nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa susunod. Ano-ano pa ba yung mga benepisyo, mga nag-aaral ng salita ng Diyos. So pag-usapan natin next meeting na sa pamamagitan ng kanyang salita ay makakaiwas tayo sa kaparusahan. So lahat tayo haharap sa hukuman ng Panginoon, pero meron siyang hahatulang guilty at not guilty. So abangan po natin sa susunod na episode na gagawin natin. Si-share ko yung bahagi na yon para tayo ay makaiwas sa kaparusahan. Muli, ang pagpala ay sumainyo. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Kayong lahat na nakinig ay maging instrumento sana itong salita ng Diyos sa buhay natin. So sa Diyos ang kapurihan at patuloy nating purihin ang Panginoon sa binigay niya sa ating salita. At nawa tayo mga nakapakinig ay maging pagpapala rin ito sa atin. So hanggang sa muli nating pagkikita, God bless po sa inyong lahat.